Kaya ito, masakit din ito para sa pamilya namin. Pamilya ko, pamilya ng membro ng CIDG. Nagtatrabaho po kami, sir. Chief Inspector Laraga, what will you say? Yes, Your Honor. Good afternoon. Ang masasabi ko lang po kay Kerwin, I'm not saying na mali lahat nung sinabi niya. Maybe it's half true and half lie. Siguro, sa part namin, lalo na sa akin, I could say na... And what's not doon sa sinabi niya? Kasi yung sinabi niya po, Your Honor, na ako yung kumontak sa kanya through ni General Luot na humingi ako ng 100 kay General Luot, 20 sa akin. Yung unang lapses ko pa doon na naano sa kanya, hindi lang nga niya binigyan yung regional director ng 500 po, Your Honor. Kasi masyadong malaki, hindi niya kaya, monthly. 300 lang daw ang binigay niya. Tapos yung binibigay niya sa akin, 120 weekly. Magkano yun? 480. Sino ba si General Lord at that time? It's just only the Deputy Regional Director for Administration. So, mas ibig sabihin, mas takot ka pa kay DRDA kaysa sa RD. Paano nangyari yung ganun kung totoo yung sinasabi niya? And then, paano po ako naging 20,000? Sabi mo, depende sa rango, 15,000. Ako 20,000 kaagad. Ikapopromote ko lang nun ng kapitan. From inspector to senior inspector, 2010. Bakit ako ng 20,000 kaagad, tapos collector lang ako? Yung mga ganyan ba na mga... Kasi madali lang po kasi mag-implicate kahit nga ako, pwede kong sabihin kung sino. Pero dapat may basis po. At saka hindi po ako po personally, at that time, nasa Tacloban ako nung sinasabi niya na 2011, 2012. I was there at Tacloban after I was transferred from Leyte PPO under the leadership of Police Senior Superintendent Kaubat. And I was already starting studying law by that year. So, hindi po ako naging tao o bata ni General Luot. Tanungin niyo lahat ng naka-assign doon sa region or yung naging bodyguard or security ng DRDA kasi hindi naman nagpapalit yun. Kung ever since nagkita ba kami ni General Luot nung nandun siya sa Region 8, mapapahiya ka lang, Kerwin, Your Honor. Yan ang masasabi ko. Kasi, tapos isa pang punto ko, Your Honor, sinabi niya, tinanong siya nung nakita ko yung interview nila ni Chief PNP po, ni General De La Rosa Live interview, mga 4 madaling araw. Tinanong siya kung alam niya kung ano nangyari sa tatay niya. Sabi niya, hindi niya alam. Wala daw siyang contact. Simula nung nandun siya sa abroad. Lately na lang daw niya nalaman, nung nahuli siya, sinabihan siya na, ayun, may kaso yung tatay mo, pinatay din. Pero sinabi niya noon, kanina, under oath naman siya, sinabi niya na tinawagan niya yung trusted man niya para isuko yung Shabu at saka yung M4 kay Chief Inspector Espinido. Nakontak mo yung tao mo, yung father mo, hindi mo kinontak. Tapos ngayon magsabi mo, galit na galit ka. Dahil pinatay yung tatay mo, magsasabi ka na ng totoo. Alin ba talaga yung totoo dun? Under oath ka naman. At saka po, Your Honor, kung talagang nagsisisi ka at hindi ka takot na pagbayaran yung mga kasalanan mo, aminin mo kung sino yung mga pinagpapatay nyo doon sa Region 8 at mabigyan naman ng ustisya yung pamilya nila. Ako wala akong pagsisisi kasi lumaban naman yung tatay mo At saka hindi inosenteng tao yun, Your Honor. At saka ayokong mawalan yung anak ko at na walang ama. Kung ako naman ang napatay ng tatay mo. Thank you po, Your Honor.